sa inyo tuwing na Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakikilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako ay galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ko sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang oras ay mahalaga. Kaya hindi dapat ito inaaksaya. Mas mahalaga pa to sa pera. Dahil ang pera, kikitain mo. Pero ang oras, hindi. Kapag lumipas na, hindi na maibabalik. Mga kapatid, ito po ang aral na matututunan natin sa mga karakter ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang oras ay mahalaga. Sabihin nyo nga po, oras. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo sa mga matatanda ng simbahan sa Efeso na siya ay nangaral sa Asya ng may kapakumbabaan at ng may pagluhang nagtitiis ng maraming pagsubok. Lumuluhang nagtitiis sa pagsubok sa kamay ng mga Hudyo.
kung pakikinggan natin yung ipinahayag ni San Pablo, no? Pinararating niya sa lahat kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan. No? Talagang pinahirapan siya ng mga Hudyo sa pangangaral. No? Biruin mo, no? Sabi, no? Lumuluhang nagtitiis. Pero hindi siya nangimi na magsabi sa kanila ng anumang ikabubuti nila mula sa kanyang pagtuturo. Siguro kung tayo yon, no? Yung ginagawa mo ng lahat, tapos pinahihirapan ka pa, siguro kung tayo lang yon at hindi si San Pablo, malamang sumuko na tayo. 'Di ba? Yung ginawa mo na nga lahat, tapos pinahihirapan ka pa ng mga tao, talagang susuko ka na. Parang sa trabaho, no? Yung aga ka naman pumapasok, nagsisipag ka, ginagalingan mo sa trabaho, tapos andyan may mga chismosa. No? Andyan may pintas ng pintas sa iyo. 'Di ba? Anong gagawin mo? Ay, magre-resign na lang ako. Ginagalingan ko na, ganyan pa kayo. 'Di ba? Hello. 'Di ba ganun 'yon? Ganun yung iisipin mo. Pero si San Pablo, hindi. Kahit na ginagawa niya ang lahat, kahit ginagalingan niya, at kahit na merong mga nagpapahirap sa kanya, talagang pinagpatuloy lang niya. Talagang sinabi ni San Pablo na ang lahat ginawa niya. At kahit na pinahihirapan siya ng mga tao, kahit na inuusig siya, hindi siya nagpatinag. Pinangaralan pa rin niya sila. Kahit pa pasakit ang inabot niya, hindi siya huminto. Sabi nga bago pa lang siya pumunta sa lugar na pupuntahan niya, binabalaan na siya. Ano sabi? Naku, ikukulong ka lang doon. Huwag ka nang pumunta doon. Hindi mo alam ang dadatnan mo doon. No? Marami ng babala. Marami ng pagpipigil. Marami ng panghihina ng loob ang ginawa sa kanya. Pero anong sabi niya? Walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ganyan si San Pablo. Ganyan ang ugali ni San Pablo, hindi nagpatinag. Ginawa ang lahat ng kanyang makakaya at ginawa ang lahat ng kanyang pinaninindigan. Inubos si San Pablo ang kanyang buhay sa Efeso. Ibinigay niya ang lahat, dugo at luha na may pagpapakumbaba. Di ba minsan may ganun sa buhay natin? Yung bago pa natin gawin ang isang bagay, parang pinipigilan na tayo. Parang pinanghihinaan na tayo ng loob. No? Yung mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, may magsasabi, naku, mahirap dyan. No? Bago mo pa lang simula ng isang proyekto, sasabihin sa'yo, naku, tatanda ka dyan. No? Alam nyo, maraming pare nagsasabi sa akin, no? Nung nalaman nilang tayo'y magpapatayo, tayo'y magko-construct ng bagong simbahan. Ako, sabi na sa akin, Father, no, alam mo ba yung papasukin mo? No? Alam mo ba yung mga mangyayari? Naku, Father, naku, nagawa ko na din yan. Totoo yan. No? No? Tatanda ka dyan. No? Yung buhok mo, puputi lahat. No? Sabi ko, maputi na rin naman na buhok ko. Di lahatin na. Diba? Ano pa bang hindi naman tayo nagtitina. Di lahatin na. No? Meron pa namang ipuputi, ang masama kung mauubos. No, mabuti naman, wag naman, Lord, no? Pero, di ba gano'n? Yung may panghihinaan ka No? Naku, mahirap yan. Ha? Naku, no? Totoo naman, may mga gano'n. No, yung bago mo palang simulan, panghihinaan ka na ng loob. Dahil sa mga nakapaligid. Pero, gaya ni San Pablo, anong sabi niya? No? Walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin
at matapos ko lamang ang aking dapat gawin. Kaya ang ganda nung salitang yun ni San Pablo, no? Gagawin kong modelo yon. O sige na, mahihirapan na ako. O sige na, maraming sakripisyo, pero gagawin ko ang lahat. Matapos ko lang ang aking tungkulin. Matapos ko lang ang ibinigay sa akin ng Diyos. Gawin ang lahat. Gawin ng lubos. Samantala, sa ating ebanghelyo, habang nagdadasal, habang nananalangin si Jesus, noong huling hapunan, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Sabihin niyo nga po, oras. Ang oras na tinutukoy ni Jesus ay ang oras ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. No? Yun yung tinutukoy niyang oras. No? Na siyang mangyayari. No? Hindi pa nangyari yung mga pagpapakasakit. Hindi pa nangyari yung kamatayan. Hindi pa nangyari yung muling pagkabuhay ni Jesus. Pero sinasabi na niya, dumating na ang oras. Sa mga oras na iyon, sinasabi ni Jesus na mahahayag ang kadakilaan ng Diyos. Sa mga oras na ito, maipapakita ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Sa mga oras na tinutukoy ni Jesus, mangyayari ang kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi mangyayari, hindi dadating ang oras na yon kung hindi iyon susuungin ni Jesus. Kung hindi iyon gagawin ni Jesus. Kaya nga, nanalangin si Jesus sa Ama na ang oras ay dumating para maparangalan ang Ama. Ganito naman ginugol ni Jesus ang kanyang buhay. Lahat para sa ikararangal ng Diyos. Wala siyang sinayang na oras na hindi para sa ikapupuri ng Diyos. Tignan nyo, no? Kahit si Jesus, ginawa ang lahat. Kahit si Jesus, ginawa, nagsumikap, nagtiis, nagtiyaga. At sa huli, nagtagumpay. Di ba kahapon, pinagnilayan natin kung paano magtagumpay? Naalala nyo pa? Sabi natin, walang iba kundi ang paglapit kay Jesus. Dahil si Jesus, napagtagumpayan niya ang lahat sa buhay. Kaya huwag tayong lalapit kung kani-kanino. Huwag lalapit sa maling tao. Kapag napanghihinaan, nahihirapan, may kapighatian. Anong sabi? Lumapit kay Jesus dahil pinagtagumpayan niya ang sanlibutan. Yun yung kahapon. Ngayon naman, pinagninilayan natin, paano pa rin magtagumpay? Ano yun? Ibuhos ang lahat ng lakas at huwag magsayang ng oras. Ang oras ay mahalaga, kaya huwag itong sayangin. Naalala ko, nung ako'y nasa kolehiyo, alam nyo, ito yung pinakamahirap na panahon ng aming buhay. No? Pinakamahirap. No? Kasi dito na nawala yung aming negosyo. No? Kung kailan ako magkokolehiyo, no? Alam naman natin, di ba? Sa kolehiyo, mataas ang gastusin. Di ba? Ang tuition, tapos baon, project, no? Di ba? Mahal magpaaral. At yung nasa kolehiyo ako, ito yung pinakamahirap na panahon o oras ng aming buhay. No? Mahirap kasi wala na yung dati naming nakasanayan.
Sa sobrang hirap, wala nga akong pampaaral. Ay mabuti na lang at salamat sa Diyos, ako'y nakapasok sa isang pampublikong paaralan na ako ay scholar. No? Mabuti na lang, ginalingan ko nung high school. No? Hindi ako nag-entrance exam. No? Exempted ako doon sa pinasukan kong eskwelahan. No? Kapag may honor ka kasi doon sa eskwelahan na yon, ikaw ay wala ng exam. No? So ginalingan ko ng todo nung high school, nakapasok ako ng libre sa kolehiyo. No? At sabi ko sa sarili ko, nung nag-aaral ako, gagalingan ko, aayusin ko para makuha ko ang pinakamagandang trabahong kaya ko. Yung trabahong magbibigay sa akin ng malaking sweldo. No? Kasi sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. No? Naranasan ko kasi maginhawa, tapos naranasan ko yung mahirap na buhay. So sabi ko, gagalingan ko. Ayoko na ng ganito. No? At ganun din, nung ako'y nasa seminaryo, sabi nga ng spiritual director ko, sabi niya, Danichi, hindi habang panahon, ikaw ay seminarista. Kaya hanggang nandito ka sa seminaryo, mag-aral kang mabuti. Ayusin mo ang sarili. No? Palalimin mo ang relasyon sa Diyos at patatagin ang buhay panalangin. Dahil hindi na mauulit ang lahat ng panahon sa seminaryo. Alam nyo, dinala ko yon. Yung aral na yon hanggang ngayon. Ngayong pari na ako, mula noong aaral ako ng kolehiyo, nagtrabaho, nasa seminaryo, at kahit na pari na ako, saan man ako dalhin, ginagalingan, binibigay ang lahat. Hindi nag-aaksaya ng panahon dahil hindi ko na mauulit ang panahon. Hindi na mauulit. Huwag kong sasayangin. Galingan mo na. At naniniwala ko, kung nasan man tayo ngayon, ito'y paghahanda para sa ating kinabukasan. Kaya kung tutulog-tulog ka ngayon, kinabukasan mo, tutulog-tulog din. No? Galingan mo na ngayon. Ibuhos mo ng lahat. At ganito rin para sa lahat. Hindi ka habang buhay, nandyan kung nasan ka ng yugto ng iyong buhay ngayon. Kaya galingan mo. Hindi mo na maibabalik ang lumipas na oras, pero kaya kang dalhin sa magandang bukas. Basta, gagamitin mong mabuti ang iyong oras. Naniniwala ko, kung anuman ang kinatatayuan mo ngayon, nasaang panahon ka man ngayon, yan ay pagsasanay lang sa'yo para sa isang magandang bukas. Ang tanong lang, gusto mo ba ng magandang bukas? Gusto mo bang mabago ang iyong katayuan? Kung gusto mo, galingan mo. Ibigay mo ang lahat. Ibigay ang lakas. At hindi na maibabalik ang nakalipas. Amen? Amen.